Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ren na sa pangalan ng channel na ito ay nagpapasalamat sa inyong lahat na patuloy na nakikinig sa ating mga pag-aaral at sa kabila ng mga intindihin natin sa pang-araw-araw na pamumuhay ay hindi kayo lumiliban sa ating mga ginagawang pagsasaliksik ng mga ukol sa katwiran at mga salita ng Diyos mula sa Biblia. Pasalamat tayo sa Diyos na Siya po ang bumubuhay sa atin, nagliligtas at naglalayo sa mga ligalig ng pandemya at mga bagabag na dulot ng masasamang mga panahon. Sana po ay maipagpatuloy natin ang mga ganitong pakikipag-aralan upang tayo po ay magkaroon ng lalong malapit na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa ating mga panalangin sa Kanya. Sa oras na ito ay tunguhin na po natin ang ating teksto at ang ating pong pag-aaralan ay ang nasa aklat ng Propeta Daniel sa Kapitulo 12 at talatang 3. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit, at silang mangagbabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Dito po sa ating binasa ay mayroong binabanggit na mga pantas na sila ang wika'y parang ningning ng langit. At gayon din naman, merong binanggit dito na mga mangagbabalik ng marami sa katwiran, sila rin po ay itinulad sa mga bituin magpakailanman. Ngayon, bakit po natin pag-aaralan ang talatang ito o ang tekstong ito? Ito po kasi ang ginagamit ng Andating Daan o ADD bilang behikulo upang kanilang ipakilala at upang kanilang ipinta ang pagiging pantas ni Eli Boy Soriano na kanilang mangangaral sa MCGI aka ADD o ang Dating Daan. Ito po ang talata na sinasakyan nila sa ibang mga pangungusap upang ipresenta at upang ipinta sa mga tao na meron silang pantas na mangangaral at ito po ay sa katauhan ni Eli Boy Soriano. Anong katunayan? Basahin natin dito po sa kanyang magazine o magazine ng Andating Daan. Ang tawag po rito ay The Old Path Magazine. Ang Dating Daan Magazine, Volume 1, pagkatapos po number 03. Dito sa page 8, ganito po ang sabi nila. Akin pong babasahin ang tungkol sa binasa natin na talata. By God's will, you will come to the knowledge of the truth by hearing one of those prophesied wise in the book of Daniel. Sa pamamagitan ng wika ng kalooban ng Diyos ay malalaman ninyo at magkakaroon kayo ng kaalaman ukol sa katotohanan sa pamamagitan ng pakikinig
sa isa sa mga hinulaang pantas sa aklat ni Daniel. Dito po, sana ay napansin ninyo na isang pantas ang ibig nilang ipresenta o ipinta sa mga tao. At itong isang pantas na ito ay hinulaan ng wika sa aklat ni Daniel. Ano po ang sitas na binabanggit nila? Yun nga pong Daniel 12:3. Sa bandang unahan po ng artikulong ito, same page. Ito po ang sabi nila. Pagkatapos na kanilang sipiin yung Daniel 12:3, anong paliwanag? The wise shall turn people unto righteousness, they shall be as stars forever and ever. Kaya sabi ko nga sa inyo ito pong Daniel 12:3, ito ang kanilang sinasangkalan. Ito ang kanilang ginagawang bihikulo. Ito po ang kanilang ginagawang daanan. O kung ano man ang ibig niyong itawag, para kanilang ipinta, para kanilang ipresenta, para kanilang ipakilala na mayroong isang pantas sa ang dating daan na ito ang wika ay ayon sa hula sa aklat ng propeta Daniel. Bakit po isa lamang ang kanilang ipinipresenta na pantas sa makatwid bagay si Eliboy, samantalang dito sa talata ay plural, yung mga pantas na binabanggit at yung mga magbabalik sa mga tao sa katwiran. Pansinin po natin, bakit isa lamang? Kasi po, una, hindi pwedeng ipresentang pantas yung isang alalay ni Eliboy dahil sablay po ang kanyang mga pagtuturo. Gaya ng anong turo ng alalay ni Eliboy, si Moises ang wika ay King of Egypt o Silat, sablay. Hindi naman naging King of Egypt o hari ng Ehipto si Moises. Kaya hindi pwedeng ipresenta yan na isa sa mga pantas na sinasabi raw sa Daniel para maging plural o para maging dalawa man lang yung kanilang pantas. Kaya nga inaamin nila dito, isa lamang yung pantas na maaari niyong mapakinggan na magpapakilala ang wika daw ng katotohanan ayon sa aklat ni Daniel. Hindi nila pinangalanan dito pero sino pa ang pantas na tinutukoy nila? Alangan naman na si Nabales, alangan naman na si Willie, wala na yun sa kanila. Kaya nga isa lang ang pantas Kumbaga isa lang ang magaling, si Eliboy Soriano. Ang sabi nila sa Daniel, pero sa ibang mga pagkakataon, sana napakinggan ninyo na talagang ipinipresenta ni Eliboy na siya ay pantas. Pero hindi sa aklat ni Daniel, kundi doon sa Ecclesiastes na ang talata ay 9:15. Isang dukhang pantas. Doon, singular nga yung dukha, pantas na lalaki, malayong-malayo naman na si Eliboy ang katuparan nun. Bakit po? Sapagkat yun ay nasa talatang 15. Kung babasahin natin yung talatang 14 na aking babasahin, ganito po ang senaryo dun kaya imposibleng si Eliboy yun
14 muna ng Ecclesiastes ang ating basahin. Nagkaroon ng maliit na bayan at iilan ang tao sa loob niyaon, at may dumating na dakilang hari laban doon at kumubkob at nagtayo ng mga malaking tanggulan laban doon. Ito yung talatang 14. Talatang 15, may nasumpungan nga roong isang dukhang pantas na lalaki at iniligtas niya ng kanyang karunungan ang bayan. Kung yung 15 ay ginagamit ni Eli Boy, na siya namang talagang ginagamit niya para ipresenta siya bilang dukhang pantas, hindi po lapat kay Eli Boy yung sitas. Kung sinasabi niyang siya dukha, hindi lamang yun po ang criteria, mga magulang at mga kaibigan. Kung sinasabi niyang siya pantas na lalaki, sabi nga nung ibang tumuligsa sa kanya, baka nagpapantasya na siya ay pantas na lalaki, mga magulang at mga kaibigan. Pero ang mahalagang pagtuunan natin kung bakit imposible na yung talatang 15 ay tumutukoy kay Eli Boy ay yung pong naunang talata. Anong sabi sa 14? Meron ng wikang isang maliit na bayan. Iilan ang tao sa loob niyaon. May dumating ang wika na dakilang hari laban sa maliit na bayan at kumubkob o kinubkob daw yung maliit na bayan at nagtayo ng mga malaking tanggulan laban doon. Kumbaga, kinubkob yung maliit na bayan, nilagyan ng mga tanggulan o yung mga depensa nung hari na dumating at kumubkob sa bayan. Pagkatapos, dun sa 15, may nasumpungan nga roong isang dukhang pantas na lalaki at iniligtas niya ng kanyang karunungan ng bayan. Paano magiging si Eli Boy yan? Dapat ipaliwanag ng ADD, ano ba yung maliit na bayan? Sino ba yung dakilang hari na kumubkob at naglagay ng mga fortification, ang wika nga, mga tanggulan, no? Pagkatapos, doon pala sa loob ng bayan, merong isang dukhang pantas na nagligtas sa bayan. Paano magiging si Eli Boy yan? Kaya malayong malayo, mga magulang at mga kaibigan. Doon sa Daniel 12:3, mga pantas. Pero ang ipinipinta, isa lamang, sablay na agad yun. Bakit isa lamang ang sinasabing pantas? Hindi nga pwede yung alalay, mangmang na mangmang sa karunungan ng Biblia. Kung gagamitin natin yung salita ng ang dating daan, ignoramus sa Biblia. Kasi King of Egypt daw si Moises. Hindi pwede. Malayong malayo, halatang halata. Ngayon, isa lang ang ipinresenta nilang pantas, si Eli, kahit na plural. Hindi ba sila rin ang may sabi tungkol kay Eli Boy pagdating sa sinasabing plural o singular na mga salita? Ito, basahin natin. Kinokontra din nila ito. Dito rin sa ang dating daan magazine, TOP magazine, sa page 48, anong sabi nila? Yung kanilang papuri sa kanilang preacher na si Eli Boy. Ito, basahin natin. Pahina 48. Ganito ang sabi. Ito po. As distinct from ordinary readers, si Eli Boy ang ibig nilang sabihin. He pays much attention
whether a word is plural or singular. Ano po ang kanilang mga pagtataas kay Eli Boy? Siya ang wika ay natatangi sa ibang mga pangkaraniwang bumabasa, si Eli Boy. Bakit daw po? He pays much attention. Binibigyan niya ng masusing atensyon. Alin? Whether a word is plural or singular. Ito, sinisira din nila. Hindi pala totoo ito. Na mitikuloso si Eli Boy sa salita kung plural o singular. Kasi sa Daniel 12:3, plural yun . Bakit biglang ang ipipresenta nila isa lamang? Na wise, sabi nila. One of the wise prophesied in the book of Daniel. Dapat, wag nilang kalikutin o ibahin yung talata ng Biblia. Kung sinabi ng Biblia, silang mga pantas, plural, dapat, yun ang ipaliwanag nila, wag nilang bawasan. Sa kagustuhan nilang ipagdiinan o bigyan ng kapamigatan na si Eli ay pantas, na tinatanggap naman ni Eli Boy, kaya nga nag-produce pa ng Ecclesiastes na sitas, mga magulang at mga kaibigan, yung pala dito lamang sa salita, whether singular or plural, sablay na po, mga magulang at mga kaibigan. Sablay sa application, sa madaling sabi. Yung pagbasa, kuminsan nga, sablay din sa pagbase. Bakit po? Hindi ba nyo napakinggan yung sabi, patayin daw ang ilaw at magbabasa siya ng Biblia. Pagpatay ang ilaw, paano ka magbabasa? Kabisyote ang labas ng taong nagbabasa. Kung patay ang ilaw, ang ibig sabihin nun nagkakabisado. Kaya nagiging kabisyote, mga magulang at mga kaibigan. Malinaw na po yan, mga magulang at mga kaibigan. Ngayon, balikan natin uli yung sabi doon sa talata na yung mga nagbabalik sa katwiran ay gaya ng mga bituin. Ipinakahulugan or inequate ng ang dating daan na yung mga nagbabalik sa katwiran, yon ay mga pantas o wise, sabi doon sa tekstong Ingles. Tanggapin natin pansamantala yung sabi nila na yun daw mga wise o yung pantas ay magbabalik sa mga tao sa katwiran. Papaano natin matitiyak na hindi na naman lapat sa kanila yan? Mga magulang at mga kaibigan, paano natin masisiguro na hindi sila yung mga pantas na tinutukoy doon na magbabalik sa katwiran? Dito sa Daniel, Kapitulo 12, talatang 10, yung B at C ang basahin natin. Ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan, at wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang pantas, plural, ay mga kakaunawa. Kung talagang nagsasaliksik yung mga ADD na yan sa Biblia, sana napansin nila yung talatang 10. Anong sabi? Ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan. Sino ba yung masasama na yun? Job 22:15. Nasa daan ng masama o lumalakad sa masama. Iyo bang minarkahan ang dating daan na nilakaran ng mga masamang tao? Nasa ang dating daan yung mga gumagawa ng may kasamaan. Sabi rito sa Daniel, ano pang sabi?
at wala sa masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Yung pantas, yun daw ang makakaunawa. Sino yung hindi makakaunawa? Yung masasama, o yung lumalakad sa daan ng masama, o yung nasaan dating daan. Kaya nga, paano nilang ikakabi sa kanilang sarili or kakabigin ng ADD sa kanila na sila ay mayroong pantas na magbabalik sa tao sa katwiran? Samantalang ang sabi ng talata, yung pantas na makakaunawa, yun ang magbabalik sa tao sa katwiran. Hindi yung masasama na ang gawa ay masama o yung mga masasama na hindi makakaunawa. Kumbaga, nilagyan po ng harang mga magulang at mga kaibigan. Yung masama, hindi makakaunawa. Kung hindi makakaunawa, paano mong ibabalik sa katwiran ng tao? Sino raw yung makakaunawa? Yung pantas. O yung pantas, yun ang magbabalik sa tao sa katwiran. At saan yung katwiran? Hindi nga doon saan dating daan. Mga magulang at mga kaibigan. Kumbaga hindi pwedeng pagsamahin niyang pantas na makakaunawa na magbabalik sa tao sa katwiran doon sa masasama na lumalakad sa gawang masama o sa daan ng masama para sabihin nila na sila yung katuparan ng mga pantas na magbabalik sa mga tao sa katwiran. Yung katwiran at kasamaan, hindi pwedeng pagsamahin nyo. Anong katunayan? 2 Korinto 6:14. Para po sa detalyadong paliwanag, may video po dyan si Brother Ren. Yung katwiran at yung kasamaan o kadiliman, hindi pwedeng pagsamahin yun. Kaya nga yung MCGI at yung andating daan, kaduda-duda yung kombinasyon na yun, mga magulang at mga kaibigan. Sabagay, hindi naman Church of God yung MCGI, mga magulang at mga kaibigan. Kaya sana po ay naging malinaw ang ating mga pagdalakay at makatulong sa inyong mga pagsusuri. Yung pantas, aalisin ka sa kasamaan, dadalin ka sa katwiran. Hindi pwedeng yung ang dating daan o nasa ang dating daan ay siyang katuparan ng pantas, sapagkat ang sabi sa 12:10 ng Daniel, ang masasama hindi makakaunawa. Kung hindi makakaunawa, hindi itong masasama ang pantas na magbabalik sa tao sa katwiran. Hindi ang dating daan ang magbabalik sa mga tao sa katwiran. Manapa, ilalayo kayo sa katwiran at sa kaliwanagan, gaya ng ating paliwanag sa video natin sa 2 Korinto 1:1. Video ni Brother Ren, 2 Corinthians chapter 1 verse 1. May detalyadong paliwanag tungkol dyan. Hanggang dito po at salamat sa inyong pagsubaybay.